Diba? Mga DDS, wala na kayong ibang masabi sa comment section, tanggapin nyo na. Si Digong nagmamakaawa na, sabi niya, oh, lumaban kayo ng patas, mga taga Davao. Ito matatawa kayo. Sabi ni Digong, doon sa PDP Laban Conference, sabi niya, bakit nyo kami palitan? Ni minsan ang mga Duterte hindi kayo iniwan. Binaha man tayo, binagyo man tayo. Sa loob ng 33 years, never kayong iniwan ng mga Duterte, Davao City. Kaya nga, ultimo baha at bagyo, hindi rin kayo iniwan eh. Diba? Napakasimple. Baha na simpleng solusyonan, hindi magawa. Diba? Pero yung pagpumatay, ang bilis-bilis. Diba? Bakit nyo kami papalitan? Minsan hindi kayo iniwan. Ang mga Duterte ni minsan hindi kayo iniwan. Sabi ni Digong, putang inang yan. Gusto nyong makita? Play ko dito. Si Digong humagulgol sa iyak, nagmamakaawa. Ito na. Duterte, umiiyak. Ninawag fast? Mabilis maglon sa Maya. Umiiyak daw sa nangyari sa Pinas. Umiiyak. Antayin nyo, may ads lang kasi, sayang. Usapan ngayon Vlog ko yan eh. Ito ha. Ito ba? Ayan o. Pakinggan nyo ha. Bibigyan nyo, puro ay... Wait lang, hanapin natin dito. Umiiyak yung lolo digs nyo eh. Ayan o. Ayan. Ayan, umagulgol sa iyak ang tatay nyo. Bibigyan nyo, puro ayuda, wala Puro ayuda daw, walang project si BBM. Putang ina, hindi ba project ang ayuda? Hindi ba pagtulong sa tao yon? Yung lolo digs nyo nga, umiiyak eh. Nagmamakaawa sa Davao. Bakit? Dito tayo banda. Ayan o, ito. Yan. Ayan. Kita natin na. Umiyak ang tatay nyo. Iyak to. Wala na. Umiyak ang tatay Diba? nyo. Umiyak. Magpahid yan luha. Pahid luha yan. Umiyak. Ano na? Pahid luha. Pahid luha. Umiyak. 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 Sabi niya doon, no? Maraming salamat sa inyo. Pagtulong sa anak ko. Kaawaan tayo ng Panginoon. Duterte pa rin. Keme, tanggapin nyo na kasi. Si Uwo naman, puro walai, para ka naman tulog. Araw-araw ka nanonood sa live ko, puro ka walang nakikita. Alangan naman, bibisayain ko dito, Uwo, hindi ka na nga nakakaintindi Tagalog, Bisaya pa. Tanginang talaga yan. Hindi daw ganun ang sinasabi. Ang sabi ni Digong sa Bisaya, daghan kaayong salamat sa inyo. Lalo na especially sa pagmahal at pagrespeto sa mga anak-anak ko, kaluyaan sa Ginoo puhon, Duterte paghihapon, ang mayor. So Tagalogin ka. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa pagrespeto sa mga anak ko. Kawaan tayo ng Panginoon. Duterte pa rin ang mayor. Diba? Akala ko ba matapang? Ayan o. Kita mo naman.
Kita mo. Oh, ayan, kita. Oh, ayan. Oh, gusto ibalik. Oh, ayan oh. Oh, ayan. Oh. Ano yan? Oh, ayan. Umiiyak. Oh, tutulo ang luha. Oh, ayan. Nagmamakaawa. Oh, bakit? Oh, ikaw na lang gumawa ng script eh. Putang ina, oo. Nanonood ka na nga lang sa akin. Ano, gagawaan ko kwento si Digong, tas yumuyok ko, umiiyak. Putang ina, paluin ko pa martilyo yan eh. Yeah. Natural lang umiyak. Oh, umiyak, bakit? Kasi talo ni Nograles. Di ba? Yan ang totoo. Di nga namin narinig sinasabi niya, di research mo, tangina mo, ako pa paringgin mo, ako pa turuan mong para marinig. Nasa YouTube yan, i-research mo, ang title of Former President Duterte humagulgol sa iyak. Oh, syempre tatay yan, iiyak talaga para sa anak. Okay nang ina. Hindi siya sa anak niya umiyak. Umiyak siya kasi ang sabi niya dyan, bakit kami ay kailangan palitan? Ni minsan ang mga Duterte, hindi kayo iniwan. Kasi alam niya sa sarili niya na kapag si Basti ang tumakbo, na mayor ng Davao, hindi mananalo. Kaya ang ginawa niya, siya ang tumakbong mayor. Para pag inabot siya ng anong tawag doon, paghinto ng hininga. Kasi may cancer yan eh, mamamatay na yan. Stage 4 na. 3 bulate na lang pipirma dyan. Hindi pa nga nakapirma yung iba kasi hindi pa napasa sa Kongreso. Pag pumirma yung Kongreso, mamamatay na yan. 3 hearing na lang. Ngayon, ang sabi niya, kaya ako tumatakbong mayor. Bakit? Kapag ako nanalo, namatay, vice mayor, Duterte pa rin. Gahaman. Gahaman yan. Bakit? Alam niya sa sarili niya na kapag si Nograles at si Basti ang maglaban, hindi mananalo si Basti. Bakit? Pagdating sa gawa, walang gawa si Basti. Una, si Basti pumasok according sa aking nalalaman at naririnig. Ang chismis, minsan totoo, minsan hindi. Ang sabi sa akin, si Basti daw laging late pumapasok sa City Hall. Bakit? Kasi nag-iinom, nagsisurfing. Ngayon, merong 37 ka-empleyado ang Davao City Hall, positibo sa droga, tinanggal lahat. Kung ikaw mabait na mayor at magaling mamuno, bakit yung 37 empleyado mo sa City Hall, positive sa drugs? At meron pang mga police officers, positive din sa drugs. Nako po. So ngayon, pag mangangampanya si Baste at si Nograles, sinong iboboto ng tao? Si Nograles noon pa man. Bata pa yan. Politisyan na yan. Si Baste, kailan lang naging mayor yan? 2022. 2022 lang naging mayor yan. Nagulat no ako eh. Dati, may balibalita nung maliit pa ako na si Basti daw, sinakay ng helikopter, nilagyan ng bakal ang paa, hinulog sa dagat sa sobrang buisit ni Digong. Balibalita yan ha. Tandaan nyo. Malaki ang Davao. Diba? Malaki ang Davao. Maliit pa ako. I was 16 years old. Balibalita na yan at chismis na sa Davao yan. Sa sobrang gigil ni Digong sa anak niya na basaguliro na si Basti, sinakay sa helikopter, nilagyan ng bakal ang paa, hinulog sa Samal Island. Yun ang chismis noon. Kahit ikwento niya sa mga matanda dyan sa Davao, hindi ba totoo? Mga matanda sa Davao, mamamatay na lang kayo, magsisinungaling pa rin kayo. Marami tayong mga taga Davao. Pasalamat kayo, Davao del Norte ako. Yung mga taga Davao del Sur dyan, mga taga Lanao, diba? Mga taga Jensan, hindi totoo yan? Yan ang totoo. At meron pang nakarating sa akin. Yung dating jowa daw ni Baste, inamin, nagaganon sila. Kaya ngayon, pagkuhaan natin ang kriteria, si Baste at si Nograles, abay, hindi po talaga mananalo si Baste kay Carlo Nograles. Bakit? Pagdating sa gawa, walang gawa si Baste. Tulog sa kangkungan, tulog sa pansitan. Ngayon, kaya tumakbo si Digong kahit alam naman niya sa sarili niya
Alam niya sa sarili niya na 3 bulati na lang ang pipirma sa kanya, tumakbo pa rin. Kasi pag si Basti at si Nograles ang maglaban, hindi talaga mananalo. Kaya siya pumasok. Alam na yan. Sabi nga niya, kapag ako, simba ko palayo, manalo, si Basti manalo, kapag ako namatay, kasi tigulang naman ako, matanders na, pag namatay, may cancer ako, stage 4, kaya fentanyl na lang ang bumuhay sa akin, pag namatay ako, Duterte pa rin ang mayor nyo. Bakit? Vice si Basti, mayor si Digong. Si Digong mamamatay na. Pag namatay si Digong, Duterte pa rin ang mayor kasi vice ang susunod pag namatay ang mayor eh. So ang tawag doon, gahaman. Di ba? Kasi alam niya sa sarili niya. Di ba? Kaya nagmamakaawa, umiiyak. Di ba? Aldwin, Javier, Flores. Ang dami mong apelyido, bobo ka rin naman. Nagsayang ka lang ng papel. Di ba? Aldwin, Javier, Flores. Utang ina, nahirapan pa yung estudyante ka nung kinder, hirapan ka pa magsulat, tapos nung lumaki ka, bobo ka pa rin. Yeah? Bakit hindi kaya tumakbo ng presidente? Tignan natin kung anong plataforma, makita mo yung galing mo sa pagsasalita. Bakit hindi kaya tumakbong presidente? Alam mo, sa totoo lang, Richard Alem, kung ako yung tumakbong presidente, ang plataforma ko, patayin ko kayo mga DDS na bobo. Bakit? Kayo yung magpapahirap sa bansang Pilipinas. Kung si Digong pumatay ng 30,000 katao, hindi nakulong, ako papatayin ko kay lahat ng DDS na bobo. Bakit? Hanggat may bobong DDS na bubuhay sa Pilipinas, babagsak ang ating ekonomiya. Tang-ina yung lahat. Hindi naman kayo abot 1,000 eh. Kaya ko kayong patayin. Yeah? Pag ako tumakbong presidente, plataforma ko, papatayin ko lahat ng DDS na bobo. Para hindi na kayo lalaganap. Yeah. Si Digong nga, 30,000 pinatay, hindi nakulong. Ako pa. Hindi naman kayo umabot 1,000. Kayang-kaya yan. Yeah. Huwag niyo akong hamonin na tatakbo akong presidente kasi ang unang plataforma ko, patayin ko lahat ng DDS na bobo. Hindi kayo abot 1,000. Kung si Digong 30,000 ang pinatay na adik, hindi nakulong. Ako pa kaya 1,000 lang. Malayo naman greater than less than ninyo sa bagay. Hindi maintindihan ng mga DDS kung ano ang greater than, ano ang less than. Yeah? Hindi nila alam yun. Grade 1 pa lang, meron na yung, di ba, naalala nyo yung triangle na nakahiga? Greater than, less than. Hindi nyo alam yan kasi bobo nga kayo. Yeah. Sa hamonin ninyo ako ngayon. Magaling ka pala magsalita. Ba't hindi na lang ikaw magpresidente? Matakot kayo. Pag ako maging presidente, mas masahol pa ako kay Digong. Patayin ko lahat ng DDS na bobo. Di ba? Matakot kayo. Huwag nyo ko hamonin magpresidente. Tignan natin kung may DDS pang magsasalita. Your nose is greater than your eyes. At least malakas ang pang-amoy ko. Di ba? Kaysa naman sa your hands is greater than your pocket. Yeah? Kawatan ang tawag dun. Yeah? Your nose is greater than your eyes. It's okay. Yeah? Matalas ang pangamoy ko. Kaysa naman sa your hands is bigger than your bulsa. Kawatan ang tawag dun. Uwo-uwo. Yeah? Pag nagsabi ka ng totoo, shabu pa more. Pero pag nagsabing bangag, weak leader, tapos wala namang napatunayan, hindi ba adik yung ganyan? Hindi ba adik yung ganyan? Kakainom mo yan. Alam mo, Erwin Folkhalo, kakainom niya ng fentanyl yan, fentanyl. Kakainom ng fentanyl, nagmamakaawa. Masakit ba? Totoo naman. Tignan nyo, umiiyak. Umiyak. Kita nyo? Baka sabihin. Ang agong mga anak. Putang ina mo, paluin kitang remote 3 bulatin lang pipirma sa'yo, sasali-sali ka pa dyan. Nag-mayor. Baha, hindi masolusyonan, si BBM pang gumawa. Nag-mayor ka pa. Alam mo, sa totoo lang kung ang baha, may credibility yung baha Mahiya ako sa baha. Bakit? Sasabihin ko na lang sa baha, huy baha, lumayas ka na lang sa Davao. Kasi, pagpalitan natin ng namuno sa Davao, mawawala ka. Nandyan ka pa rin, pero lumayas ka. 33
3 years, Duterte handled Davao. But what happened to the baha? What happened to the traffic? Until now, 2024, 2025, Davao City is ranked 8, the most traffic in the world.